guys, this is Trending Collection YouTube channel. Welcome in my channel guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit na rin ang ating bell notification para updated po kayo sa aking mga video na i-upload. Mag-share lang ako ng kaunti sa inyo as bilang OFW. Actually, 5 years na ako dito sa Riyadh, Saudi. Walang uwi-uwi sa Pilipinas. Bakit? Laking tanong, no? Kasi ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Sa totoo lang, guys, kahit na may trabaho ka, malit lang ang sahod. Dito, kahit na malit lang ang sahod mo, kahit 20,000 lang monthly ang income, at least malaking pera na yun sa Pilipinas, guys. Sino ba naman ang gusto na puro trabaho ang araw-araw, 'di ba? Syempre, lahat tayo gusto natin yung malayang nakakakilos. Diyan sa Pilipinas kasi masarap ang buhay sa totoo lang. Pero bakit pinipili ko na dito lang ako sa abroad magtrabaho? Kasi meron akong pangarap. At ang pangarap ko na 'yon ay ang aking mga anak. Yun yung makatapos sila kanilang pag-aaral. Hindi yung para sa akin, para sa kanilang kinabukasan yun. Kasi ayoko na maranasan nila yung mga pinagdaanan ko na hirap. Sa totoo lang, kung kung mga pinagdaanan ko, sasabihin ko, matatalo ko talaga yung magpakailanman at saka yung maalaala mo kaya. Sa totoo lang. Pero sabi ko nga sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng sariling mga anak, hindi ko ipaparana sa kanila yung aking mga naranasan. Oo nga, malayo ako sa feeling nila, pero alam ko matatalino naman sila. Naiisip nila na kung bakit ako nasa malayo, dahil para meron kaming pang-suporta sa kanila. Trabaho kasi mahirap ang single parents. Totoo lang, solo parents. Mahirap talaga. Lahat ng pawis mo, sipon mo, maghahalo-halo yan sa hirap. Kasi bukod dun sa Pilipinas, iintindihin mo pa yon. Dito rin syempre sa trabaho mo, yung mga amo mo, papakibagayan mo yung lahat. Ang ugali nila, yung kanilang mga pang-araw-araw na sistema, dapat nakasabay ka dun. Tapos, dito, isang pagkakamali mo lang, talagang mabigat ang kapalit. Kaya bilang isang OFW, talagang totoo yung sinasabi na bayani. Kasi hindi biro talaga magsakripisyo sa ibang bansa. Dito, lahat ng pagpapakumbaba, pagtitiis, sipag, lahat dito dapat meron ka. Tapos dito kailangan mahaba ang pasensya mo, lalo na't may mga bata kang alaga. Ako kasi mix nagdaan ako sa una sa mga bata, alaga, sumunod matatanda na yung aking inalagaan. Thanks God naman, lahat naman na nakaraos ako. Hindi ako nakatagpo ng mga amo na sadista, ng bubugbog o ano pa man. Yun lang, talagang maugali kasi nila dito. Pag alam na uuwi ka na ng Pinas, yung aalis ka na ba, especially hindi ka na babalik. Guys, maniwala ka sa akin, daig pa nila ang demonyo. Sa totoo lang, talagang pahihirapan kanila. Linis dito, linis doon. Pero lahat naranasan ko yan. Pero mo yung kamang kay bigat-bigat, papabuhat sa'yo yan. Sasabihin nila, bakit hindi mo nililinis yung ilalim yan? Sabi ko, grabe, hindi ko mabubuhat yung kama. Sabi niya, bakit hindi mo mabubuhat? Ganyan. Tapos meron pa na, pati yung, ano ba tawag nun? Stock room. Yung mga, hindi namin dati na ginagalaw Pero may isang oras na lang pala ang flight ko, hindi ko pa alam Ganyan sila katindi pag alam nila hindi ka na babalik. Talagang papalinis pa sa'yo lahat. Naalala ko yun sa Qatar ako Grabe guys. Nag-stay ako doon more than 5 years yata. Tapos nung pauwi na ako,
isang oras na lang pala guys, hindi pa ni talaga sa akin sinasabi, di man lang ako talaga nakapag-impake ng mga gamit ko. Talagang nung ang dami sa akin pinalinis lahat ng kwarto, tapos nung malinis ko na yun, talagang takang pawis ko talaga nung guys. Sasabihin sa'yo ng amo mo babae na, okay, dress yourself and pack your things, you have just half an hour, flight mo na. Grabe guys, ang dami talagang nasayang sa mga bagay ko. Yung mga napamili ko na mga chocolates, yung para sa mga anak ko na damit. Kasi, ang bala ko kasi dun talaga, ipapakargo ko yon. So, binigla talaga ako nila so guys. So, lahat yun nilagay ko sa maleta ko. Hindi ko alam, sa airport pala, pag excess baggage ka guys, 1 kilo, 100 riyal. So, magkano sa Pilipinas ang 100 riyal? 1,400 pesos na rin yung guys. So, nag-excess ako ng 20 kilo. So, yung 5 kilo, binayaran ko. Pero yung 15 kilo, hindi ko na talaga kaya kasi malit lang naman ang sahod ko. So, lahat yun, no, naiwan lang sa airport. Tuwan-tuwa nga yung mga nakapulot nun kasi halos mga chocolate yung iniwan ko, yung katulad ng Nutella, yung mga mabibigat kasi talagang wala ako halos na buo na dala nun. Talagang, ay Diyos ko, ganyan yung mga amo. Pagka alam nila na hindi ka na nila mapapakinabangan, susulitin talaga ikaw nila. Ganyan sila. Pero ngayon, pag alam nila na nag-stay ka sa kanila, ginagawa mo lahat ng trabaho mo ngayon dito, guys, uulanin ka ng thank you. Thank you dito, thank you doon. Lahat ng papuri, natanggap ko. Tapos guys, kagabi, itong amo ko, sabi niya, nasama daw ako kasi pupunta raw sila dun sa bilihan ng mga gamit sa kusina. So, sumama ako. Nandun ako, yung sarap mamili guys. Talagang ang gaganda ng gamit. Tapos, ito ko itong mag-asawa, ikot ng ikot. Tapos, kada may hahawakan talaga guys, tinitingnan nila yung presyo. Sabi ko, hala, ang kukuripot nitong mga amo ko. Talagang, chinecheck talaga nila yung presyo. Tapos, ayan, nahayaan ko sila. Kasi ako, dala-dala ko naman yung anak nilang bunso, yung baby pa. Tapos, ayan, na makapamili na sila. Akala ko kung ano, lahat yata ng maliliit na gamit. Yan ang nakuha nila. Hindi sila mamimili ng malalaki kasi mahal daw, mahal. Tapos, nung paglabas namin, inispatan ko yung mall. Ang ganda guys, ang ganda siya. Tapos, may lumapit sa amin na isang matandang lalaki. Local din siya, Saudiya. Nang lilimos. Nagulat ako nang lilimos siya. Sabi ko, hala, kahit pala dito meron din nun. Alam ko kasi sa atin lang marami sa Pilipinas. Diyan kasi talagang talamak Talagang kahit kakain ka, talagang susundan ka nila. Dito kasi, bihira yung ganun. Gulat ako. Sabi naman nitong amo ko. Pero hindi siya binigyan ng mga amo ko kasi sabi nila, pagka kailangan daw talaga ng tulong, dapat doon lumapit sa hari nila. Ganito, sabi ko, malas ka ako nun, kuripot yung amo ko. Kaya yun, kaya sabi ko, meron din pala sa kanila ng lilimos. Alam ko naman na lahat ng bansa may mayaman, may mahirap. Kaya lang kasi, alam ko kasi bansa na to, stricto. Talagang bawal yung mga ganyan. So, nagulat lang ako kahapon. So, inisip-isip ko yun. So, sabi ko, hala, kawawa rin. Kasi ang temperatura ngayon dito guys, talagang sobrang init. As in, para kang nasa loob ng oven. Napakainit. Bukas guys, bibidyohan ko yung mga tanim namin ditong halaman. Tingnan nyo kung gaano kainit. Talagang tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo mga dahon. Okay. Ang haba na nasabi ko. Okay guys, thank you for watching. Nag-imot-imot lang itong itong OFW na to. Nahirap kasi may depression. Kaya ako talagang dapat salita. Yung bang nailalabas ko yung feeling ko. Kasi pag umaatake yung depression, ang hirap guys. Hindi ka halos makahinga. Ang hirap pala na may depression. Ganun pala yun.